Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 271. Si Direk Kyo ay natural na hindi estranghero sa mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Bagamat wala siyang pakialam sa aspetong ito, isa siya sa mga makapangyarihang tao sa Qing Province kung tutuusin. Marami siyang alam. Mayroong maraming mga pabrika na gumawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ang maliit na pabrika ni Huang Feng na may higit sa 20 tao ay tiyak na hindi malaki. Nakapunta na si Director Qiu sa maraming pabrika na mas malaki pa rito. Siyempre, wala siya doon para putulin ang ribbon. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Huang Feng kanina. Maging ang mga malalaking pabrika na namuhunan ng malaking pera at may 10,000 tao ay hindi nang ahas na sabihin na ang mga bagay na ginawa ng kanilang mga pabrika ay gumagawa ng kapanahunan. Nauna sila sa lahat ng kanilang mga kapantay sa industriyang ito. Uncle Kyo, hindi ako nagsinungaling noon. Kapag na-produce na ang equipment ko, tiyak na magiging mas mahusay ang performance nito kaysa sa ginawa ng ibang mga pabrika, sabi ni Huang Feng na may diretsyong mukha. Oh, nakikita ko. Tumango si Director Qiu. Gayunpaman, iniisip niya sa kanyang puso na kung ang mga bagay na ginawa ni Huang Feng ay talagang kasing ganda ng sinabi niya, maaari siyang tumulong na magsabi ng ilang salita sa pagbebenta. Nang dumating sina Huang Feng at Director Qiu sa restaurant, dumating na sina Qiu Ningshuang at ang kanyang ina. Dito ka na, umupo ka na, umorder lang kami ng mga pinggan. Xiao Feng, tingnan mo kung may gusto ka pang kainin. Mabilis na sabi ng ina ni Qiu Ningshuang nang makitang pumasok ang dalawa. Tita, hindi na kailangan, magalang na sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, nagpalit na ng damit si Qiu Ningshuang. Mas na-refresh siya, may malabong ngiti sa kanyang mukha. Halata namang maganda ang mood niya. Huang Feng, kailan ka nagbukas ng pabrika? Hindi ko pa nga alam eh. Ano ang ginagawa ng iyong pabrika? Ang upuan ni Huang Feng ay nasa tabi ni Qiu Ningshuang. Pagkaupo niya, hindi na makapaghintay si Qiu Ningshuang na magtanong. Kung hindi niya kailangang bumalik para maligo at magpalit ng damit, pupunta sana siya sa pabrika kasama si Huang Feng. Ito ay hindi nagtagal. Ito ay hindi isang malaking pabrika. Ito ay pangunahing gumagawa ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya, sabi ni Huang Feng. Mabilis na inihain ang mga pagkain. Ito ay napaka-sumptuous. Ang hapunan ngayon ay upang ipagdiwang ang paglabas ni Qiu Ningshuang mula sa ospital at pasalamatan si Huang Feng sa pagliligtas sa buhay ni Qiu Ningshuang. Sa hapagkainan, sinamahan ni Huang Feng si Director Qiu na uminom ng alak. Pagkatapos uminom ng lalaki, dahan-daang bumukas ang topic. Gayunpaman, kadalasan, si Director Qiu ang nagtatanong, at ang mga sagot ni Huang Feng ay halos tungkol kay Huang Feng. Dahil dito, medyo naguluhan si Huang Feng. Gusto bang magtanong ng mas personal na mga tanong ang mga magulang ni Qiu Ningshuang? Nang pumunta si Qiu Ningshuang at ang kanyang ina sa banyo, sa wakas ay binago ni Direk Qiu ang paksa sa pagkain na ibinigay ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang. Sa katunayan, sa pagbabalik sa pabrika, si Director Qiu ay handang magtanong, ngunit sa oras na iyon, ang kanyang atensyon ay naakit ng pabrika ni Huang Feng, kaya nakalimutan niyang magtanong. Sa oras na ito, sa wakas ay nagtanong siya. Hindi na nagulat si Huang Feng sa tanong ni Director Qiu. Kung tutuusin, ito ay isang bagay na hinulaan niya noon. Imposible para kay Director Qiu na hindi ma-curious tungkol sa bunga ng cinnabar. Kung tutuusin, kinasangkutan nito ang kanyang anak na babae. Uncle Qiu, actually, I got that thing by accident. I can't even guarantee if it's effective or not. It's just that under the circumstances, I had no choice but to do it. Sana hindi ako sisihin ni Uncle Qiu, sincere na sabi ni Huang Feng. Walang sinabi si Direk Qiu. Sa halip, tinitigan niya si Huang Feng. Bilang isang tao na nasa gobyerno sa loob ng maraming taon, halatang hindi siya naniniwala sa mga salita ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pagtingin sa taos-pusong ekspresyon ni Huang Feng, naalala niya na ayaw ng kanyang anak na tanungin niya si Huang Feng. Lamambot ang ekspresyon ni Director Qiu. Bakit kita sisisihin? Sa sitwasyong iyon, hanggat may kislap ng pag-asa na mailigtas ang aking anak, hindi rin ako susuko,
sabi ni Director Q. Gayunpaman, iniisip niya sa kanyang puso na itong tila ordinaryong Huang Feng ay mayroon pa ring sikreto na hindi niya alam. Mukhang hindi rin alam ng anak niya ang sikretong ito. Gayunpaman, tinutulungan niya si Huang Feng na protektahan siya, na higit pang nagpapaliwanag sa intensyon ng kanyang anak na babae kay Huang Feng. Nakahinga ng maluwag si Huang Feng nang makita niyang hindi na naabala si Director Q sa isyong ito. Siyempre, alam niyang hindi ganoon kadaling maniniwala sa kanya ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi ito mahalaga. Pagkatapos ng lahat, naibigay na niya ang prutas ng cinnabar kay Qiu Ningshuang, at walang ibang nakakaalam tungkol dito. Hanggat hindi siya nagsasalita, kahit na ang kabilang partido ay may pagdududa, ito ay walang gaanong epekto. Gayunpaman, umaasa si Huang Feng na hindi ipagkakalat ni Director Qiu ang bagay na ito. Kung tutuusin, kapag mas maraming nakakaalam, mas masahol pa ito para sa kanya. Kung iisipin, ang mga taong tulad ni Director Qiu at ng iba pa ay hindi mga tsismosang babae. Kung hindi, hindi nila naabot ang kanilang kasalukuyang posisyon. Anong pinag-uusapan niyo? Sa sandaling ito, pumasok si Qiu Ningshuang at ang kanyang ina. Pinag-uusapan natin kung gaano karaming tao ang humahabol sa aking anak na babae. Siya ay sikat, nakangiting sabi ni Director Qiu. Tai, ano pong pinagsasabi niyo? Medyo napahiya si Qiu Ningshuang. Pagkatapos noon, lihim niyang pinagmasdan ang ekspresyon ni Huang Feng. Napagtanto niyang ngumiti lang ito at wala nang ibang kakaibang ekspresyon. Bahagya siyang nadismaya. Pagkatapos kumain, naunang umalis si Direk Qiu at ang kanyang asawa. Para naman kay Qiu Ningshuang, sinabi niya na nanatili siya sa ospital ng maraming araw at sobrang inip. Gusto niyang maglakad-lakad, kaya hindi siya umalis kasama sila. Ang taong kasama niya ay natural na si Huang Feng. Wala namang sinabi sa'yo ang tatay ko, diba? Nag-aalala pa ring tanong ni Qiu Ningshuang. Hindi, umiling si Huang Feng. Sa katunayan, tinanong lang siya ni Director Qiu tungkol sa cinnabar fruit. Tapos nagtanong ba siya tungkol sa pinakain mo sa akin noong nakaraan? Sabi ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, nang sabihin niya ito, medyo namumula pa rin ang kanyang mukha. Muli niyang naalala kung paano siya pinakain ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, iyon ang unang halik ni Qiu Ningshuang, at ito ay kinuha ni Huang Feng ng ganoon na lamang. Isa pa, hindi siya masisisi. Pagkatapos ng lahat, sa sitwasyong iyon, magagawa lang iyon ni Huang Feng para iligtas siya. Gayunpaman, kahit alam niya, medyo nadismaya pa rin si Qiu Ningshuang. Kung tutuusin, minsan na niyang pinagpantasyahan na ang kanyang unang halik ay kukunin ng lalaking nagustuhan niya sa isang romantikong kapaligiran. Pero ngayon, tumingin si Qiu Ningshuang kay Huang Feng sa tabi niya. Tila nasiyahan na ang isa sa dalawang kahilingang nasa isip niya. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo gamaan ang pakiramdam niya. Oo, sinabi ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang ang tungkol sa pag-uusap nila ni Director Qiu. Natural, hindi rin naniwala si Qiu Ningshuang sa mga salita ni Huang Feng. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa. Kabanata 272. Saglit na namasyal ang dalawa sa kalsada. Pagkatapos ng lahat, kalalabas lang ni Qiu Ningshuang sa ospital, kaya medyo mahina pa ang kanyang katawan. Pinayagan siya ni Huang Feng na bumalik ng maaga. Matapos maghiwalay ang dalawa, si Huang Feng ay nagmamadaling bumalik sa pabrika. Sa anumang kaso, ngayon ay isang napakahalagang araw para sa pabrika. Bumalik ka na. Umalis ba si Director Qiu? Tumingin si Guo Liang kay Huang Feng na bumalik at sinabi, "Okay, magkahiwalay na tayo pagkatapos ng hapunan," sabi ni Huang Feng. Paano mo nakilala ang isang tulad ni Director Qiu? Curious na tumingin si Guo Liang kay Huang Feng. Dahil dito, nag-isip siya ng matagal ngunit hindi niya moari. Kaibigan ko ang kanyang anak na babae. Hindi ito itinago ni Huang Feng. Walang dapat itago. Bukod dito, mula sa pakikipag-chat kay Qiu Ningshuang dati, na curious pa rin siya tungkol sa pabrika na ito. Kung hindi pa siya masyadong mahina ngayon, gusto niyang sumama kay Huang Feng para tingnan. Malamang nababalik siya kung may oras siya sa hinaharap. Sa makatuwid, malapit nang malaman ni Guo Liang ang kanyang pag-iral. Magkaibigan, baka boyfriend at girlfriend. Magaling ka, bata, sabi ni Guo Liang. Anong pinagsasabi mo? Ordinaryong magkaibigan lang tayo. Galit na sabi ni Huang Feng.
Gayunpaman, naalala niya na kapag ang mga magulang ni Qiuning Shuang ay nakikipag-chat sa kanya noon, palagi silang nagtatanong sa kanya ng ilang personal na mga katanungan sinasadya o hindi sinasadya. Hindi kaya nagkaroon din sila ng ganoong pag-iisip. Oh, I see. Gayunpaman, sa tingin ko ay medyo mabait si Director Qiu sa iyo, sabi ni Guo Liang. Nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, gumaan ang loob niya dahil lagi niyang gustong pantayan sina Huang Feng at Guo Miangan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na napakaraming babae ang nakapaligid sa kanya ni Huang Feng, tulad ng kanyang amo, anak ni Director Qiu, at iba pa. Bagamat halos imposibleng magkaroon ng anumang kinalaman kay Huang Feng, medyo nag-aalala pa rin si Guo Liang. Kailangan kong hayaan si Ruolan na tanungin si Mengan para sa kanyang sariling mga saloobin. Kung mayroon siyang magandang impresyon kay Huang Feng, kailangan niyang gumawa ng inisyatiba. Naisip ni Guo Liang, iyon ay dahil iniligtas ko ang kanyang anak na babae noon. Sabi ni Huang Feng, gayunpaman, halatang ayaw niyang masangkot sa bagay na ito, kaya nagpatuloy siya, huwag muna natin itong pag-usapan. Kumusta ang production? Normal ang lahat. Sinabi ni Guo Liang, hindi lang mataas ang halaga ng iyong disenyo, ngunit ang bilis ng produksyon ay napakabilis din. Sa tansya ko, bago tayo bumaba sa trabaho sa hapon, makikita natin ang unang kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Ito ay dahil ang mga manggagawa ay hindi pamilyar sa produksyon sa unang pagkakataon. Si Guo Liang ay lubos na nasiyahan sa bilis ng produksyon na ito. Sa kasalukuyan, ang mga manggagawa sa pabrika ay hindi lubos na pamilyar sa prosesong ito. Bukod dito, mayroon silang mas kaunting mga tao at mas kaunting mga linya ng produksyon. Upang makamit ang bilis na ito, siya ay lubos na nasisiyahan. Ang bilis ng produksyon ay hindi mabagal, at ang gastos ay hindi mataas. Kung ang epekto ay talagang kasing ganda ng sinabi ni Huang Feng, kung gayon ang bagay na ito ay magiging isang napakagandang bagay. Gayunpaman, bago nila nakita ang aktwal na bagay, hindi sila lubos na naniniwala dito. Gayunpaman, bago sila umalis sa trabaho ngayon, dapat nilang malaman ang resulta. Si Huang Feng ay lubos na nasiyahan sa bilis ng produksyon na ito. Siyempre, hindi siya makontento sa output na ito. Kapag nabuksan na ang merkado, tiyak na palalawikan niya ang produksyon. Tara na at tingnan natin. Sabi ni Huang Feng na may kaunting pananabik sa kanyang puso, kahit na alam na niya na ang bagay na ito ay hindi magiging peke sa pamamagitan ng pagpapakilala ng storage box, ito ang kanyang unang pakikipagsapalaran pagkatapos ng lahat. Imposibleng hindi siya nasasabik sa kanyang puso. Tiyak na naiintindihan ni Guo Liang ang iniisip ni Huang Feng. Sa katunayan, bago bumalik si Huang Feng, nananatili siya sa workshop. Kahit wala siyang magawa, at hindi maganda ang kapaligiran, ayaw niyang lumabas. Gusto lang niyang makita ang unang kagamitan sa labas ng linya. Nang tinitingnan ni Huang Feng at Guo Liang ang kagamitan sa kaligtasan ng mga manggagawa sa workshop, nakauwi na si Qiuning Shuang. Tanging ang kanyang ina lang ang nasa bahay, at lumabas na si Director Qiu para sa ilang bagay. Bumalik ka na. Akala ko kakain ka kasama si Little Feng. Nakangising tanong ng ina ni Qiuning Shuang. Kakalabas ko lang daw ng hospital at kailangan ko ng magpahinga kaya niyaya niya akong bumalik. Umupo si Qiuning Shuang sa sofa at medyo hindi nasisiyahang sinabi. Obviously, ayaw na niyang bumalik. Ginawa niya ito para sa iyong kapakanan, sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang walang tao. Nagpasya ang ina ni Qiuning Shuang na kausapin si Qiuning Shuang tungkol kay Huang Feng. Walang tagalabas dito. Tell me, what do you think of Little Feng? Tanong ng ina ni Qiuning Shuang. Matapos itong marinig ni Qiuning Shuang, bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya. Masyado bang obvious ang performance niya? Huwag kang mahiya, hindi outsider si nanay, sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Mom, may nararamdaman ako para sa kanya. Bagamat medyo nahihiya si Qiuning Shuang, inamin pa rin niya ito. Ano ang nararamdaman niya sa'yo? Tanong ng ina ni Qiuning Shuang. Sa katunayan, pagkatapos na maghiwalay ang mga magulang ni Qiuning Shuang kina Qiuning Shuang at Huang Feng, napag-usapan nilang dalawa ang tungkol sa kanilang anak na babae at Huang Feng. Wala silang choice. Sa bagay, isa lang naman silang anak na babae. Siyempre, labis silang nag-aalala sa kanya.
Gayunpaman, sa pamamagitan ng nakaraang obserbasyon, nalaman ng mga magulang ni Qiuning Shuang na gusto ng kanilang anak si Huang Feng. Gayunpaman, parang kaibigan lang ang pakikitungo ni Huang Feng sa kanilang anak. Ito ang kanilang ikinabahala. Natatakot sila na ang kanilang anak na babae ay hindi masusuklian at masaktan sa huli. Mahahanap ito ng mga magulang ni Qiuning Shuang. Siyempre, mas naramdaman mismo ni Qiuning Shuang ito. Kaya naman, pagkatapos marinig ang mga salita ng kanyang mga magulang, ang kanyang mukha ay medyo malungkot at sinabing, maaaring i-treato niya lang ako bilang isang ordinaryong kaibigan. Tanong ng ina ni Qiuning Shuang, ano sa palagay mo? Siyempre, hindi ako susuko. Sabi ni Qiuning Shuang na may seryosong mukha. Well, this is my daughter. Kailangan mong ipaglaban ang sarili mong kaligayahan. Nakangiting sabi ng ina ni Qiuning Shuang. Sa katunayan, kasama nila ni Director Qiu, hindi siya natakot na ang kanyang anak na babae ay dahado. Hanggat ang kanyang anak na babae ay bumitaw at ituloy ang kanyang sariling kaligayahan, ito ay magiging maayos. Bukod dito, hindi inakala ni Direk Qiu at ng kanyang asawa na may isang lalaki na hindi mahabol kapag ang kanilang anak na babae ang nagkusa. Pagkatapos ng lahat, si Qiuning Shuang ay mabuti sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Maliban kung ang lalaking iyon ay bulag, hindi niya makikita ang magagandang punto ni Qiuning Shuang, at ang mga mata ni Huang Feng ay halatang hindi bulag. Sa suporta at paghihikayat ng kanyang mga magulang, si Qiuning Shuang ay puno na ngayon ng motibasyon. Bagamat medyo nahihiya pa siyang magkusa, inaprubahan at sinuportahan siya ng kanyang mga magulang, kaya ano ang dapat ikahiya? Sa oras na ito, natural na hindi alam ni Huang Feng na ibang babae ang naglagay ng puso sa kanya. Sa oras na ito, binibigyang pansin niya ang kanyang unang hanay ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya. Kabanata 273. Narinig ang tunog ng pagkabasag ng tasa. Ang mga katulong sa labas ng bulwagan ay walang malay na lumiit ang kanilang mga leeg. Hindi nila alam kung ilang beses na nabasag ng kanilang amo ang tasa. Yuan filial son, lumuhod ka. Umungol si Ouyang Tian sa kanyang anak. Napakalakas ng boses niya kaya masakit ang eardrums ni Ouyang Xingwen. Natakot si Ouyang Xingwen. Matagal na niyang hindi nakikitang ganito galit ang kanyang ama. Nanlambot ang kanyang mga binti at lumuhad siya. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, gusto niyang bumangon, ngunit sa galit na titig ng kanyang ama, hindi siya nang ahas na tumayo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng kawalang kasiyahan. Yuan filial son, hindi ka pa rin kumbinsido. Galit na si Ouyang Tian, at ngayong nakita niyang hindi pa rin alam ng kanyang anak ang kanyang pagkakamali, lalo itong nagalit at sinipa siya. Si Ouyang Xingwen ay sinipa sa lupa at gumulong ilang beses sa lupa bago huminto. Makikitang gumamit si Ouyang Tian ng maraming lakas sa pagkakataong ito at mabigat ang galit sa kanyang puso. Bakit mo ako sinaktan? Sigaw ni Ouyang Xingwen. Bakit? I'll let you know why. Look at what you have done. Ang sigaw ni Ouyang Xingwen ay hindi lamang nakapagpalubag kay Ouyang Tian, kundi lalo pang nagpagalit sa kanya. Dalawang hakbang pasulong ang ginawa niya at muling sinipa palabas si Ouyang Xingwen, nakakaupo lang. Sa pagkakataong ito, magulo ang buhok ni Ouyang Xingwen at mas lalo siyang nahihiya. Umalangaw-ngaw ang kahabag-habag na iyak, at ang mga katulong sa labas ay lalong kinabahan at natakot. Ngayong galit na ang patriarch, at binugbog ang young master, siguradong magagalit siya. Sa pagkakataong ito, kailangang bigyang pansin ng mga katulong ang kanilang ginawa. Natatakot sila na kung hindi sila mag-iingat ay mailabas sa kanila ang galit ng 2 taong ito. May dahilan si Ouyang Tian para magalit. Ilang araw na siyang wala, pero pagbalik niya, alam niyang maraming problema ang naidulot ng kanyang anak para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang Bloody Mercenary Group, bilang isa sa ilang B-level na mercenaryong grupo sa Red Moon Empire, ay natural na makapangyarihan. Kahit na ang pamilya Ouyang ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City, ito ay nasa Haotian City lamang. Kung ang pamilyang Ouyang ay inilagay sa buong Red Moon Empire, hindi ito sapat. Mayroong maraming mga pamilya na mas malaki kaysa sa pamilya Ouyang. Ang pamilya Ouyang ay mas mahina kaysa sa Bloody Mercenary Group. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pamilya Ouyang ay isa sa 4 na pangunahing pamilya sa Haotian City,
ang pamilya Uyang ay mas malakas kaysa sa pamilyang Uyang sa mga tuntunin ng lakas at ekonomiya. Ang Bloody Mercenary Group ay mas malakas kaysa sa Uyang family sa mga tuntunin ng lakas. Karaniwan, kung ang pinuno ng Scarlet Mercenary Group ay dumaan sa Hautian City, hindi niya sinasadyang pahirapan ang mga bagay para sa kanya. Manghihingi ng gulo iyon. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang kanyang anak ay maglalakas loob na salakayin ang Scarlet Mercenary Group ilang araw lamang pagkaalis niya. Gusto niyang agawin ang kayamanan na nakuha nila sa Mist Forest. Sa totoo lang, gusto ni Uyang Tian ang bagay na nakuha niya mula sa Mist Forest. Bukod dito, labis itong pinahahalagahan ng Blood Red Mercenary Group. Gayunpaman, kahit gaano niya kagusto ito, hindi niya kayang pumatay ng tao para nakawin ito. Hindi dahil mabait si Uyang Tian. Kung ang kabilang partido ay isang hindi kilalang D-rank o E-rank mercenary group, si Uyang Tian ay maaaring gumawa ng isang bagay na mas masahol pa kaysa kay Uyang Xingwen. Gayunpaman, ang kabilang partido ay isang D-rank mercenary group, ang Blood Red Mercenary Group. Hindi nang ahas si Uyang Tian na gumawa ng anuman sa ganoong pag-iral, ngunit talagang nang ahas si Uyang Xingwen na gawin iyon. Hindi alam ni Uyang Tian ang tungkol dito nang siya ay bumalik. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mga ulat mula sa kanyang mga nasasakupan na isa-isang nawasak ang mga tindahan ng kanyang pamilya at isa-isang pinatay ang kanyang mga tao. Ang kabilang partido ay hindi nilayon na itago ang kanilang pagkakakilanlan. Direkta nilang sinabi na sila ay mula sa Blood Red Mercenary Group at dumating upang maghayganti sa pamilya Uyang. Naisip ni Uyang Tian, na nalilito, na nagkamali ang kabilang partido. Hindi niya sinaktan ang mga ito. Noong una, naisip niya na dapat siyang magpadala ng isang tao upang magpaliwanag at magbigay linaw sa hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng mga ulat mula sa kanyang mga gwardya na ilang gabi na ang nakalipas. Sinundan nila ang Young Master para pagnakawan ng Blood Red Mercenary Group at pinatay pa ang ilan sa kanilang mga tao. Nang marinig ito ni Uyang Tian, galit na galit siya. Tinawag niya si Uyang Xingwen, na, nagmumuni-muni, sa pag-iisa, tapos na. Hindi niya inaasahan na tatanggi pa ang lalaking ito hanggang ngayon. Ni hindi niya maintindihan kung gaano kahirap ang naidulot ng kanyang mga aksyon sa kanyang pamilya. Alam mo bang nagkakamali ka? Matigas na tanong ni Uyang Tian. Alam ko, nagmamadaling sabi ni Uyang Tian, nagmamadaling sabi ni Uyang Tian. Noong una, akala niya ay basta-basta na lang siyang bugbugin ng kanyang ama gaya ng dati, pero ngayon, parang nagkamali siya ng husto. Gusto siyang bugbugin ng kanyang ama hanggang mamatay. Kaya naman, tiyak na inamin ni Uyang Xingwen ang kanyang pagkakamali. Alam mo, pero ginawa mo pa rin. Hindi pa ganap na nawala ang galit ni Uyang Tian. Pagkaraan ng ilang beses na pagsipa sa kanyang anak ay napaupo ito at tinitigan ang kanyang anak na parang patay na isda na nakahandusay sa lupa. Habang tinitignan niya, mas lalo siyang nagalit. Binasag niya ang isa pang tasa ng tsaa. Tumama sa mukha ni Uyang Xingwen ang mga sirang piraso ng teacup, na nagdulot ng maliit na hiwa at dumudugo. Gayunpaman, si Uyang Xingwen ay hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano ngayon. Natatakot siyang mawala ng kontrol ang kanyang ama at muli siyang matamaan. Sinong nagbigay sayo ng lakas ng loob? How dare you pumatay sa mga miyembro ng Bloody Mercenary Group? Ang punto ay hindi mo sila pinatay lahat. Tumakas ang isa sa kanila. Wala ka talagang kwenta. Galit na saway ni Uyang Tian. Sa katunayan, kung pinatay ni Uyang Xingwen ang lahat sa Blood Red Mercenary Group nang hindi naglalabas ng balita, hindi sana ganito ang mangyayari. Ang problema ay si Uyang Xingwen ang umatake sa kanila at hindi ito ginawa ng malinis. Hinayaan ni Uyang Xingwen na makatakas ang isa sa kanila. Paanong hindi siya magagalit? Hindi ko inaasahan na isa sa kanila ang tatakas, sabi ni Uyang Xingwen sa mahinang boses. How dare you? Nagalit na naman si Uyang Tian. Umiling si Uyang Xingwen at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Nagpadala na ako ng Mama Jitan. Tiyak na magdedemon sila. Sana hindi na sila masyadong lumayo, Uyang Tian said. Hindi pa rin niya alam ang pagkakakilanlan ng mga taong pinatay ni Uyang Xingwen. Naisip niya na ang mga taong pinatay niya ay mga maliliit na figure lamang. Nagalit sila at gustong maghayganti dahil ninakaw ang mga gamit nila. Siyempre, kasalanan ng pamilyang Uyang ang bagay na ito,
kaya tiyak na magre-request ang kabilang partido. Ngayon, umaasa na, lamang si Uyang Tian na ang kahilingan ng kabilang partido ay hindi magiging labis. Kung hindi, kahit na sa wakas ay ikompromiso niya at ayusin ang usaping ito ay isang uri pa rin ng pinsala sa kanyang prestihiyo. O nasaan na yung ninakaw mo? Tingnan ko. Biglang napagtanto ni Uyang Tian na hindi niya nakita ang salarin na naging sanhi nito. Kabanata 274. Inatake ni Uyang Xingwen ang Bloody Mercenary Group dahil may gusto siyang nakawin sa kanila. Ngayong nagbayad na siya ng mabigat na halaga, nakuha na niya ang gusto niya. Gayunpaman, hindi alam ni Uyang Tian kung ano iyon. Bukod dito, labis siyang na-curious kung ano ang nakuha ng kabilang partido sa pagkumpleto ng isang A-rank na misyon sa Fog Forest. Nasa kwarto ko, mahinang sabi ni Uyang Xingwen. Pagkatapos ay hiniling ni Uyang Xingwen kay Sean Zi na pumunta sa kanyang silid at kunin ang kahon. Inagaw niya ang bagay na iyon para mapasaya siya ng ama. Bagamat hindi siya nagkusa na ibigay ito sa kanyang ama, ang kanyang huling layunin ay nakamit. Hindi nagtagal, bumalik si Sean Zi dala ang kahon. Curious na kinuha ni Uyang Tian ang kahon at sinubukang buksan ito, ngunit hindi niya magawa. Ang bagay na ito ay maaaring nahawakan ng mga alchemist na iyon. Paalala ni Uyang Xingwen sa kanya sa mahinang boses. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng malakas dahil sa pambubugbog ni Uyang Tian. Hindi ko kailangan na sabihin mo sa akin yan. Pinandilatan siya ni Uyang Tian. Hindi nila mahanap ang alchemist na iyon, kaya isa lang ang paraan para makuha ang bagay sa kahon. Ang lakas ni Uyang Tian ay natural na mas malakas kaysa kay Uyang Xingwen. Kahit na hindi siya eskremidor at walang malupit na lakas, siya ay isang senior mage. Natural, mayroon siyang kapangyarihang mapanirang. Pagkatapos ng ilang mapanirang spells, binuksan ang kahon. Siyempre, ito rin ang dahilan kung bakit hindi mataas ang antas ng alchemist na humawak ng kahon. Kung ang antas ng alchemist ay sapat na mataas, hindi niya ito magagawang sirain. Ano ito? Kumuha si Uyang Tian ng pulang prutas mula sa kahon at nag-aalinlangan na nagtanong. Hindi pa niya nakita ang bagay na ito. Nang makitang binuksan ng kanyang ama ang kahon, tumingin din si Uyang Xingwen nang may pagtataka. Sobrang curious din siya sa bagay na nasa kahon, ngunit hindi niya nakilala ang prutas na kinuha ng kanyang ama. Kung ang isang random na tao sa mundo ay nakakita ng prutas na ito, kahit isang kindergarten na bata ay malalaman na ang bagay sa kamay ni Uyang Tian ay isang mansanas, isang malaking pulang mansanas. Siguro ito ay isang prutas na may espesyal na epekto, sabi ni Uyang Tian na walang katiyakan. Alam niya na maraming magagandang bagay sa dense fog forest. Naroon ang lahat ng uri ng kayamanan, at dahil maraming lugar na halos wala pang napuntahan noon, may mga bagay na hindi alam ng labas ng mundo. Marahil ang prutas na ito ay isa sa kanila. Gayunpaman, kahit na curious siya at gustong makita ang epekto ng prutas, hindi siya naglakas loob na kainin ito. Sa bagay, kabilang ito sa Scarlet Mercenary Group. Kung gusto niyang matamo ang kanilang kapatawaran, kailangan niyang ibalik ang bunga. Binuksan niya iyon dahil sa curiosity. Ayaw niyang kunin ito para sa sarili niya. Siyempre, hindi iyon inisip ni Uyang Xingwen, talagang gusto niyang kunin ang bagay na ito para sa kanyang sarili. Napakalaki ng prutas na ito, maaaring hatiin ito sa dalawa, makakain sila ng kanyang ama, ngunit hindi pa niya nakita o natikman ang ganoong bagay. Anong tinitingin-tingin mo? Ibabalik daw sa kanya ang bagay na to. Don't you think this matter is big enough? Pinandilatan siya ni Uyang Tian at sinabing. Nakita ni Uyang Xingwen ang ekspresyon ng kanyang ama at lumiit ang kanyang leeg, hindi nang ahas na. Magsalita muli. Sa oras na ito, bumalik ang taong ipinadala ni Uyang Tian para makipagpayapaan sa Scarlet Mercenary Group. Alam niyang sa pag-alis niya ay kumpleto na siyang tao, pero pagbalik niya, wala na siyang tenga. Anong nangyayari? Medyo nagalit din si Uyang Tian sa kanyang puso. Bagamat mali ang kanyang pamilya, kakaunti lamang ang kanilang pinatay mula sa kabilang panig. Ang kabilang panig ay nakapatay na ng maraming tao mula sa kanyang pamilya at sinira ang maraming tindahan. Ngayon, kahit ang mga taong pinadala niya para makipagpayapaan ay pinahiya ng ganito. Pinahiya ng kabilang panig ang mga taong pinadala niya, nakapareho ng pagpapahiya sa sarili. Sinabi nila na pinatay ni Young Master ang kanilang vice leader at ninakaw ang kanilang kayamanan.
Ngayon, gusto nilang ibalik natin ito sa kanila, at. Sa puntong ito, sumilip ang tao kay Ouyang Xingwen. At ano, bilasan mo at sabihin mo. Hinimok ni Ouyang Tian. Gayunpaman, matapos malaman na namatay ang vice-leader ng kabilang partido, matindi pa rin niyang tinitigan ang kanyang anak. Talagang naglakas loob siyang pumatay ng sinuman, maging ang vice-leader ng kabilang partido. Sa ganitong paraan, hindi magiging madali ang ganap na paglutas sa usaping ito. At gusto nilang pagbayaran ni Young Master ang buhay niya. Sa ilalim ng paghihimok ni Ouyang Tian, kinakabahang sinabi ng tao ang mga kondisyon ng kabilang partido. Naglakas loob silang mag-isip tungkol dito. Galit na sigaw ni Ouyang Tian. Kahit galit na galit siya sa ginawa ng anak, ayaw niyang pagbayaran ng anak niya ang buhay niya. Nag-iisang anak niya ito, kung namatay siya, hindi ba mapuputol ang linya ng pamilya niya? Siguradong hindi siya papayag na mangyari ang ganoong bagay. Pare, huwag kang pumayag sa kanila. Ayokong mamatay, ayoko pang mamatay. Matapos marinig ang mga kondisyon, natakot si Ouyang Xingwen na lumuha. Natatakot siya na talagang ibigay siya ng kanyang ama sa galit. Kung nangyari iyon, tiyak na mamamatay siya. Umiiyak. Anong silbi ng pag-iyak? Kung alam mong darating ang araw na ito, bakit mo pinatay ang kanilang mga tao? Bakit mo pinatay ang kanilang vice leader? Naiinip na sabi ni Ouyang Tian. Ang kabilang partido ay talagang naglagay ng mga ganitong kondisyon, tiyak na hindi sila magiging mabait, o hihingi sila ng napakataas na presyo. Pare, puro kalokohan ang pinag-uusapan nila. Konti lang silang maliliit na fries, wala man lang vice leader. Sinadya nila akong iframe. Paanong madaling mapatay ang vice-pinuno? Umiiyak at sumigaw si Ouyang Xingwen. Nagpakita rin si Ouyang Tian ng maalalahanang ekspresyon. Kahit na sinabi iyon ng kanyang anak para mawala ang kanyang hinala, hindi naman talaga imposible. Maaaring gusto ng kabilang partido na humingi ng karagdagang kabayaran, kaya sinasadya nilang itinaas ang pagkakakilanlan ng namatay na tao. Kung ganoon, magiging mas seryoso ang usapin, at kailangan niyang magbayad ng higit pa para maayos ito. Sige, huwag ka nang umiyak, pupunta ako para tignan ko, sumama ka sa akin. Sabi ni Ouyang Tian, hindi ako pupunta. Hindi nang ahas na pumunta si Ouyang Xingwen, natakot siyang mapatay siya ng kabilang partido. Nandito ako, ano ang kinakatakutan mo? Pinandilatan siya ni Ouyang Tian at sinabing, sa Haotian City, ang kapangyarihan ng pamilyang Ouyang ay hindi mas mababa sa Bloody Mercenary Group, kaya ito ang kanilang tahanan, hindi natakot si Ouyang Tian. Biglang hindi naglakas loob si Ouyang Xingwen na magsabi ng kahit ano matapos siyang pagsabihan ng kanyang ama. Umaasa na lang siya na walang mangyayari. Hindi maganda ang buhay ni Ouyang Xingwen, hindi rin maganda ang buhay ng dati niyang tagasunod na si Wang Er, mas miserable pa kaysa sa kanya. Kabanata 275. Sa panahong ito, talagang naranasan ni Wang Erzhen ang pakiramdam ng pagpunta mula sa langit patungo sa impyerno, pagkatapos ay bumalik sa langit, at pagkatapos ay bumalik sa impyerno muli. Dahil sa patuloy na pagbabagong karanasang ito, napagod siya sa pisikal at mental, at hindi man lang siya makahingi ng kamatayan. Dahil sinundan ni Wang Erzhen si Ouyang Xingwen noon, siya ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Ouyang Xingwen. Sa lahat ng mga tagapaglingkod sa pamilya Ouyang, siya ang pinakamaluwalhati. Sa oras na iyon, pakiramdam niya ay nasa langit na siya. Nang maglaon, pinaghinalaan siya ni Ouyang Xingwen na nagnakaw ng storage ring, kaya ipinadala siya mula sa langit patungo sa impyerno. Doon, dinanas niya ang lahat ng uri ng pagpapahirap, na naging dahilan upang siya ay lumipad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Puno ng sugat ang buong katawan niya. Pagkatapos, nang siya ay nailigtas ni An Ziking, lalo na nang hilingin ni An Ziking sa mga tao na gamutin ang kanyang mga sugat at gamutin siya ng lahat ng uri ng masasarap na pagkain, siya ay nasa sabik na ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pakiramdam niya ay bumalik na siya sa langit. Gayunpaman, ang gayong magagandang araw ay malapit nang natapos. Pagkatapos mag-enjoy ng ganito sa loob ng 2 o 3 araw, nakipag-chat sa kanya si An Ziking. Sa proseso ng pakikipag-chat, palagi niyang sinasadya o hindi sinasadya na tinatanong siya tungkol sa singsing ng imbakan. Noong una, walang nalaman si Wang Erzhen, ngunit hindi nagtagal ay naunawaan niya na inisip din ni An Ziking na ninakaw niya ang storage ring ni Ouyang Xingwen, at ngayon ay iniisip din niya ang storage ring na iyon.
Pagkatapos noon, patuloy na ipinaliwanag ni Wang Erzan na hindi niya ninakaw ang storage ring, at hindi niya alam kung saan napunta ang storage ring ni Ouyang Xingwen. Siya ay mali. Gayunpaman, ang An Ziking na ito ay halatang kasing conceited ni Ouyang Xingwen. Napagpasyahan niya na ninakaw ni Wang Erzan ang storage ring, kaya kahit anong paliwanag ni Wang Erzan, hindi siya naniwala. Nung una, nagtatanong lang siya ng maayos. Matapos malaman na ayaw sabihin ni Wang Erzan ang kinaroroonan ng storage ring, sa wakas ay ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay. Kaya, nagsimula muli ang malungkot na karanasan ni Wang Erzan. Si Wang Erzan ay muling napunta mula sa langit patungo sa impyerno. Ang kanyang magandang buhay ay muling malayo sa kanya. Hindi lamang siya ay walang masarap na pagkain at inumin, ngunit siya ay muling pinahirapan. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay hindi pa ganap na gumaling, ngunit maraming bagong sugat. Wang Erzan, ipinapayo ko sa iyo na sabihin ito ng mabilis. Wala akong pasensya sa tanggang Ouyang Xingwen na iyon. Tumingin si An Ziking kay Wang Erzan na puno ng mga galos at sinabi, Young Master An, hindi ko talaga alam kung saan napunta ang storage ring. Hindi ko talaga ito ninakaw. Sabi ni Wang Erzan na may malungkot na mukha. Mukha ba siyang magnanakaw? Bakit naisip ng lahat na ninakaw niya ang storage ring? Sa totoo lang, talagang sawang-sawa na si Wang sa ganitong engkwentro. Kung alam niya talaga kung nasaan ang storage ring, siguradong aamin na siya. Gayunpaman, ang problema ay hindi niya alam. Sa kasamaang palad, hindi pinaniwalaan ni Ouyang Xingwen o ni An Ziking ang kanyang mga salita. Ayaw pa rin magsalita. Sumimangot si An Ziking. Matagal na niyang kilala si Wang ngunit talagang hindi niya inaasahan na si Wang ay napakatigas ng ulo. Tumanggi talaga siyang umamin hanggang ngayon. Hindi ko alam, Young Master An, kung alam ko, sasabihin ko sa iyo. Umiiyak si Wang Sa kasamaang palad, hindi ito pinaniwalaan ni An Ziking. Sinabi niya sa kanyang alipin, ituloy mo siyang bugbugin. Hanggat wala siyang sinasabi, bugbugin mo siya. Oo, Young Master, sagot ng katulong. Young Master An, huwag na. Nagsasabi ako ng totoo. Sigaw ni Wang sa likod ni An Ziking. Sa kasamaang palad, hindi bumagal ang mga yapak ni An Ziking. Habang pinahihirapan si Wang dinala ni Ouyang Tian si Ouyang Xingwen para makipagkita sa Blood Red Mercenary Group. Napagkasundoan ng magkabilang panig na magkita sa isang restaurant. Bagamat hindi inakala ni Ouyang Tian na ang Blood Red Mercenary Group ay maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa kanya dito, nagdala pa rin siya ng ilang gwardya. Ang isa, kung sakali, at ang isa ay para ipakita sa Blood Red Mercenary Group na makapangyarihan din ang pamilya niya at hindi sila dapat ay bully. Master Ouyang, ikinagagalak kitang makilala. Leader Parker, ikinagagalak kitang makilala. Sa restaurant, nagkita sa wakas si Ouyang Tian at ang mga miyembro ng Bloody Mercenary Band. Ang magkabilang panig ay nag-imbestiga sa background ng isa't isa noon, kaya agad nilang nakilala ang isa't isa. Sinundan ni Ouyang Xingwen ang kanyang ama. Sa dami ng tao, nakita niya ang balbas na lalaki, si Harold. Napansin din siya ni Harold at galit na nakatingin sa kanya. Hindi rin siya tiningnan ni Ouyang Xingwen sa magiliw na paraan. Kung hindi lang nakatakas si Harold ay hindi matutuklasan ang kanyang ginawa at hindi siya nabugbog ng kanyang ama. Master Ouyang, dahil dinala mo siyang Master Ouyang dito, ibig sabihin tinanggap mo na ang mungkahi namin. Magkahiwalay na umupo ang Blood Red Mercenary Group at ang Ouyang family. Tumingin si Parker kay Ouyang Xingwen at ngumiti kay Ouyang Tian. Leader Parker, hindi mo ba naisip na ang iyong kahilingan ay medyo labis? Tumingin sa kanya si Ouyang Tian ng mahinahon at sinabing, narito ako ngayon para lutisin ang problema at pag-usapan kung paano haharapin ang bagay na ito. Sana ay hindi mo na ulitin ang imposibleng bagay na ito. Sobra na ba ang hiling ko? Tumingin si Parker kay Ouyang Tian at sinabing, nawalan ng isang vice leader at ilang miyembro ang mersenaryong grupo ko. Gusto ko lang ang buhay niyang Master Ouyang. Hindi mo ba naisip na nakakakuha ka ng magandang deal? Hindi ko matatanggap ang kondisyong ito. Dapat mong malaman iyon, umiling si Ouyang Tian at sinabi. Malinaw na alam ni Parker na hindi tatanggapin ni Ouyang Tian ang kahilingang ito. Nag-imbestiga na siya at nalaman na si Ouyang Tian ay may isang anak lamang, si Ouyang Xingwen. Mahal na mahal niya ito at hindi niya kayang talunin. Bakit niya siya ibibigay para patayin ng ganoon kadali?
Ang dahilan kung bakit nag-request si Commander Parker ay para hindi siya ma-reject ni Uyang Tian kapag gumawa siya ng ibang request. Tutal, minsan na niya itong tinanggihan. Kung babaguhin niya ang kanyang kahilingan at tatanggihan pa rin siya, kung gayon ang ibang partido ang lumampas sa dagat at hindi siya. Naunawaan din ito ni Uyang Tian. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta upang makita si Parker at kahit na naglakas loob na isama si Uyang Xingwen. Master Uyang, hindi ba dapat ibalik mo muna ang pag-aari namin bago pag-usapan ang ibang bagay? Tumingin si Parker kay Uyang Tian at sinabing, anuman ang huling kondisyon, ang mga bagay na nakuha nila mula sa Fog Forest ay kailangang ibalik sa kanila. Iyon ay tiyak. Oo naman. Tumango si Uyang Tian. Naisip na niya ang sitwasyong ito. Kung hindi maibalik ng kabilang partido ang kanilang mga gamit, tiyak na hindi sila susuko. Bukod dito, sila ay talagang nasa mali. Nauna silang umatake, kaya wala sila sa kanan. Kailangang ibalik ang mga bagay, kahit na ayaw niya. Kabanata 276. Itaas ang item at ipasa kay Leader Parker. Inutusan ni Uyang Tian ang mga gwardya sa likod niya. Ang isa sa mga gwardya ay may hawak na isang kahon sa kanyang mga kamay. Ito ang kahon na naglalaman ng scarlet fruit. Sa totoo lang, nang pumasok si Uyang Tian at ang iba pa, napansin na ng mga miyembro ng Scarlet Mercenary Group ang kahon. Sinadya man o hindi sinasadyang tinitingnan nila ito. Alam ni Leader Parker na nasa kahon ng Scarlet Fruit. Ang mga epekto ng Scarlet Fruit ay kilala rin ng mga nakatataas ng mersenaryong grupo. Matagal na niyang pinagmamasdan ang item na ito. Sa halip na sabihin na narito siya para manggulo sa mga miyembro ng Uyang family at sa Vice Leader, mas tumpak na sabihin na ito ay dahil sa Scarlet Fruit. Malaki ang epekto ng Scarlet Fruit sa paglilinang. Higit pa rito, siya ay naipit sa isang bottleneck sa mahabang panahon. Kung ubusin niya ang Scarlet Fruit na ito, makakatulong ito sa kanya na makalusot sa bottleneck. Higit pa rito, ang bilis ng kanyang paglilinang ay tataas ng malaki sa hinaharap. Walang sinuman sa buong imperyo ang hindi papansinin ang isang bagay na maaaring makapagpataas ng lakas ng isang tao. Gayunpaman, nang makuha niya ang Scarlet Fruit, kailangan niyang pumunta sa ibang lungsod para sa ilang bagay. Kaya naman, iniwan niya ito sa Vice Leader. Maya-maya, narinig niya sa mga nakatakas na miyembro na ninakaw ang Scarlet Fruit at pinatay ang iba pang miyembro. Sa oras na iyon, galit na galit siya. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi upang maghiganti, ngunit upang mabilis na makuha ang Scarlet Fruit. Kung hindi, kung ito ay ubusin ng kabilang partido pagkatapos ng mahabang panahon, kahit napatayin niya ang buong pamilya ng kabilang partido, ang Scarlet Fruit ay hindi ibabalik. Tungkol naman sa pagpapaslang sa bise-pinuno, galit na galit siya sa ibabaw. Gayunpaman, masaya siya sa kanyang puso. Nagpasalamat pa siya kay Uyang Xingwen. Ito ay dahil nalampasan ang prestihiyo ng vice-leader. Karaniwan, hindi siya sumasang-ayon sa kanya at palaging sumasalungat sa kanya. Sa grupo, maraming tao ang sumuporta sa kanya. Matagal nang gustong humanap ng dahilan si Leader Parker para maalis siya. Hindi niya inaasahan na tutulungan siya ni Uyang Xingwen na malutas ang problemang ito. Bukod dito, mayroon lamang isang cinnabar fruit. Kung diretsong ubusin niya ito, siguradong may problema ang Vice Commander dito. Siyempre, maaari rin niyang hatiin ito sa dalawa. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, ang epekto ay tiyak na hindi magiging kasing ganda ng kung siya ay ubusin ito ng mag-isa. Kaya naman, pagkaraang mamatay ang vice-komandante, wala nang ibang makakasalo sa cinnabar fruit. Likas na masaya si Commander Parker. Nang ipasa ng gwardya ng pamilya Uyang ang kahon, hindi na kailangan ni Commander Parker ang tulong ng sinuman at nagkusa siyang tanggapin ang kahon. Gayunpaman, nang matanggap niya ang kahon, napagtanto niyang nabuksan na ang kahon. Isa pa, marahas itong binuksan. Kaya, tumingin siya kay Uyang Tian ng may kawalang kasiyahan. Malinaw, ang kahon na ito ay binuksan ng isang tao mula sa pamilya Uyang. Mas malamang na binuksan ito ng patriarch ng pamilya Uyang. Ang kahon na ito ay ako nga ang nagbukas, ngunit huwag kang mag-alala, hindi ko kinuha ang mga bagay sa loob, at hindi ko ipinagpalit. Nakita ni Uyang Tian ang mga mata ng kabilang partido at natural na naunawaan ang iniisip ng kabilang partido, kaya nagkusa siyang magsalita. Tumango si Commander Parker. Malamang na hindi inubos ni Uyang Tian ang cinnabar fruit sa loob.
Kung hindi, hindi niya dadalhin ang kahon na ito. Hindi maaaring dinala niya ito para linlangan siya. Gayunpaman, bagamat naisip niya, medyo nag-aalala pa rin si Commander Parker. Pagkatapos ng lahat, ang cinnabar fruit ay masyadong mahalaga. Kaya naman, binuksan pa rin niya ang kahon sa harap ni Uyang Tian at gustong makita ang cinnabar fruit sa loob. Noon lang talaga siya magiging kalmado. Nang makita ang mga kilos ni Parker, bakas ng galit ang bumungad sa mukha ni Uyang Tian. Ang mga aksyon ni Parker ay halatang sinasabi sa lahat na hindi siya naniniwala sa mga salita ni Uyang Tian. Kailan pa siya, Uyang Tian, pinagdudahan ng iba. Gayunpaman, hindi lang si Uyang Tian ang nagalit. Matapos buksan ni Parker ang kahon at makita kung ano ang nasa loob, agad siyang natigilan. Pagkatapos, malinaw na nakikita ng lahat na ang kanyang galit ay patuloy na tumataas, at ang kanyang mukha ay nagiging mas mabangis at nakakatakot. Hindi inaasahan ni Parker na pinaglalaroan talaga siya ni Uyang Tian. Talagang ipinagpalit niya ang mga gamit sa loob bago ibalik sa kanya. Ito ay tahasang panlilinlang. Naisip ba niya na siya ay isang taong may mabuting ugali? O sadyang hindi sapat ang napatay niya sa mga bantay ng pamilya nila nitong mga nakaraang araw? Ito ay isang halatang provocation. Napansin din ni Uyang Tian ang pagbabago ng ekspresyon ni Parker. Katutubo niyang naramdaman na may mali. Gayunpaman, galit pa rin siya. Ibinalik ko na sa iyo ang bagay, ngunit naglakas loob ka pa ring magalit. Naisip ni Uyang Tian sa kanyang sarili, galit pa rin ako. Ibinalik ko na sa iyo ang item. Dahil ba nabasag ko yung crappy box? Uyang family head, ito, paano mo ito ipapaliwanag? Kinuha ni Parker ang mansanas sa kahon at itinapon ito. Itinaas niya ang mansanas sa kanyang harapan at sinabi kay Uyang Tian na may masamang ekspresyon. Nang ilabas ni Parker ang mansanas, nagkaroon ng kaguluhan sa likuran niya. Ito ay dahil hindi lang si Parker ang nakakaalam na dapat mayroong cinnabar fruit sa kahon. May ilang mersenaryo din ang nakakaalam nito. Ngayon, halatang may nangyari dito, at napalitan ang item. Anong ibig mong sabihin kung paano magpaliwanag? Hindi mo ba nakita ang sarili mo? Bakit mo pa ako tinatanong? Naguguluhang tanong ni Uyang Tian. Malinaw na hawak ni Parker ang prutas sa kanyang kamay. Bakit ba tinanong niya pa ito ng malungkot na mukha? Baka tulala ang taong ito. Ikaw, hindi inaasahan ni Parker na hindi umamin si Uyang Tian na inilabas na niya ang item. Kaya naman, sinabi niya, I came here with sincerity. However, parang pinaglalaroan tayo ni Uyang family head. Are you looking down on Scarlet? Sumimangot si Uyang Tian at sinabing, mababa ang tingin sa atin. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Panipi, hindi ba? Pinagpalit mo ang gamit sa loob at nang ahas ka pang magsinungaling sa amin ng tahasan. Hindi ka ba minamalas sa amin? Tanong ni Parker. Nagpalit. Umiling si Uyang Tian at sinabing, hindi. Binuksan ko lang ang kahon at tiningnan ang mga bagay sa loob. Hindi ko ipinagpalit. Kung gusto ko talagang kunin ang mga gamit mo, hindi ko na dinala ang bagay na ito dito. Pero pinagpalit mo. Ang bagay na ito ay hindi ang nakuha namin dati. Naramdaman din ni Parker na may katuturan ang mga salita ni Uyang Tian. Gayunpaman, hindi may kakaila ang katotohanan. Bagamat hindi pa niya nakita ang bagay na ito, talagang hindi ito ang cinnabar fruit. Wala na ang cinnabar fruit. Hindi naman. Natigilan si Uyang Tian. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Hindi niya namamalayan na tumingin sa anak. Hindi kaya napalitan ng anak niya ang cinnabar fruit. Pare, hindi ko ginawa yun. Nakita mo, nakalock pa yung box. Nakita ni Uyang Xingwen ang tingin ng kanyang ama at mabilis na nagpaliwanag. Kabanata 277. Tumango si Uyang Tian. Nang matanggap niya ang kahon, nakita niyang nakalock nga ito. Sa huli, kailangan niyang gumamit ng malupit na puwersa para buksan ito. Kaya naman, imposibleng buksan ng kanyang anak ang kahon. Ang bagay sa loob ay natural na hindi niya ipinagpalit. Higit pa rito, hindi niya ipinagpalit ang item. Pagkabukas niya ng box ay nakita niya ang gamit sa kamay ni Parker. Walang pagbabago. Sa madaling salita, ang bagay sa kahon ay orihinal na pulang prutas. Ngayong napalitan na ang item, mali ang pagbibintang niya sa kanya. Commander Parker, hindi namin pinagpalit ang item. Ako ang nagbukas ng box. Bago ito, hindi pa ito nabubuksan.
I swear with my integrity that the item in the box was originally this fruit. Walang pagbabago. Tumingin si Uyang Tian sa kabilang partido at sinabi, "Imposible." Paniguradong sabi ni Commander Parker. Ang item sa kahon ay orihinal na isang scarlet fruit. Ang item na ito ay hindi scarlet fruit. Natigilan si Uyang Tian noong una. Tapos, nag-react siya. Kahit na hindi niya nakita ang scarlet fruit sa kanyang sariling mga mata, narinig niya ito. Ito ay isang kayamanan. Lalo na sa mga taong tulad nila na kayang magtanim, ito ay isang kayamanan na hindi mabibili ng pera. Kung ang item sa kahon ay talagang bagay na iyon, hindi katakataka na ang kabilang partido ay labis na balisa. Gayunpaman, ang bagay sa kahon ay talagang hindi ang scarlet fruit. Halatang inaakusahan siya ng kabilang partido. Hindi, ang item sa kahon ay orihinal na bagay na nasa kamay mo. Giit ni Uyang Tian. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Commander Parker. Nakita niya mismo ang scarlet fruit sa kahon. Siya rin ang naglagay nito sa kahon. Natural na sigurado siya sa kung ano ang nasa kahon. Gayunpaman, tumanggi pa ring aminin ang kabilang partido. Alam ni Commander Parker ang epekto ng scarlet fruit. Naniniwala siya na bilang pinuno ng Uyang clan, kahit na hindi pa nakita ni Uyang Tian ang scarlet fruit noon, tiyak na malalaman niya ang pagkakaroon nito at mauunawaan ang mga epekto nito. Sa makatuwid, pagkatapos na makita ng kabilang partido ang scarlet fruit sa loob, malamang na naisip niyang kunin ito para sa kanyang sarili at ginawa iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dahil napagdesisyonan ng kabilang partido na kunin ito para sa kanyang sarili, gusto pa rin niyang gumamit ng pekeng bagay para linlangan siya. Bagamat hindi niya nakita ang prutas na ito noon, sigurado siyang hindi iyon ang prutas ng cinnabar. Ito ay tahasang panloloko sa kanya. Naisip ba niya talaga na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya sa Haotian City? Uyang family head, nandito ako para makipag-ayos ng may katapatan. Gayunpaman, mukhang hindi aayusin ng pamilya Uyang ang bagay na ito ng mapayapa. Kahit na ang Uyang family ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City, hindi rin masama ang kanyang bloody mercenary group. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng ilang eksperto. Marahil ang kanyang mercenaryong grupo ay hindi kasing yaman ng Uyang family, ngunit sa lakas, hindi siya natatakot sa kanila, kahit sa Haotian City. Natural na napansin din ni Uyang Tian ang mapanganib na aura sa mga mata ng kabilang partido, ngunit sa oras na ito, nagalit din siya. Ang mga taong ito mula sa Bloody Mercenary Group ay halatang bina-blackmail siya, gamit ang kanilang kapangyarihan para i-bully siya. Walang bagay na ninakaw, at talagang inakusahan siya ng pagnanakaw nito. Anong klaseng tao siya? Kung talagang may ninakaw siya sa kanya, hindi niya ito aaminin. Hindi siya magnanakaw mula sa kanya. Commander Parker, nandito rin ako with sincerity. Kung hindi ako nag-aksaya ng oras. Sabi ni Uyang Tian nang hindi umaatres. Dati, alam niyang mali siya kaya nagsalita siya ng maayos. Gayunpaman, ngayong napagpasyahan na ng kabilang partido na ay blackmail sila, natural na hindi siya magkakaroon ng magandang ugali. Hindi ko nakikita ang sinseridad ng Uyang family head. Pareho naman ang sincerity ni Commander Parker, di ba? So, gusto ng Uyang family head na magpatuloy hanggang sa huli. Hindi naman sa gusto naming gawin ito, pero iginiit ni Commander Parker na aminin namin na hindi namin ginawa. Pinipilit niya kaming gawin ito. Palakas ng palakas ang tensyon sa hangin. Ang mga gwardya mula sa magkabilang panig ay inilagay na ang kanilang mga kamay sa kanilang mga sandata, na para bang maaari silang umatake anumang oras. Si Uyang Xingwen naman ay labis na kinabahan. Ayaw niya munang sumama, pero dahil sa tatay niya, nauna siya. Sa mga taong naruroon, tila pinakamababa ang kanyang martial strength, kaya kapag nagsimula na silang mag-away, siya ang mas nasa panganib. Ayaw ding lumaban ngayon ni Commander Parker dahil bagamat nagdala siya ng mga tao sa pagkakataong ito, hindi niya dinala ang lahat. Nais niyang labanan ng pakikidigmang gerilya, at gusto niyang baguhin ang lokasyon pagkatapos ng bawat pagbaril. Anyway, walang fixed residence ang mercenary group nila, kaya hindi magiging madali para sa Uyang family na mahanap sila. Gayunpaman, iba ang pamilya Uyang. Ang kanilang tahanan at ari-arian ay nasa Haotian City, kaya madaling mahanap sila ng mercenaryong grupo. Gayunpaman, hindi pumayag si Commander Parker na sumuko.
Desidido siyang makuha ang Scarlet Fruit. Kung hindi siya gagawa ng hakbang ngayon, makakaharap niya ang isang suntok sa Uyang Clan sa hinaharap. Gayunpaman, walang garantiya na hindi kakainin ng Uyang Clan ang Scarlet Fruit. Kaya, gusto niyang agawin ang Scarlet Fruit ngayon. Kung tutuusin, ang ginagawa niya ngayon ay dahil sa Scarlet Fruit. Ayaw ding lumaban ni Uyang Tian. Kung tutuusin, ayaw niyang ilagay ang sarili sa panganib. Bukod dito, sa mga tuntunin ng lakas, kahit na nagdala siya ng ilang mga tao, hindi siya nagkaroon ng napakalaking kalamangan. Ang magkabilang panig ay ayaw lumaban, ngunit walang nagkusa na sabihin ito. Pagkatapos ng lahat, kung gagawin nila, ito ay nagpapakita ng kahinaan, at ang kabilang partido ay sasamantalahin ang pagkakataon na gumawa ng mga kahilingan. Bukod dito, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa hinaharap na labanan. Young Master, yung Scarlet Fruit na pinag-uusapan nila, siya ba yung hiniling mong itago ko? Habang lumalakas ang amoy ng pulbere sa pinangyarihan at ang magkabilang panig ay naghahanap ng daan palabas, biglang tumunog ang boses ni Shanzi. Bagamat hindi malakas ang kanyang boses, sa ilalim ng mga pangyayari kung saan napakatahimik ng eksena, ang kanyang mga salita ay narinig pa rin ng lahat ng naruroon. Sa isang iglap, nalipat sa kanya ang mga mata ng lahat. Tumingin si Uyang Xingwen sa kanyang tagasunod na may pagdududa at hindi paniniwala. Noong una, hindi siya nagre-react, pero pagkatapos maramdaman ang tingin ng lahat, naintindihan niya. Pagkatapos, itinuro niya si Shanzi at sinabing, ikaw. Masyadong nabalisa si Uyang Xingwen, kaya hindi niya sinabing ikaw. Nang matapos ni Shanzi ang kanyang pangungusap, ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi tumingin sa ekspresyon ng lahat, kumikilos na parang isang masunarang lingkod. Kabanata 278. Uyang Xingwen, ano pa ang sasabihin mo? Ang balbas na si Harold, na nakatagpo noon ni Uyang Xingwen, ay itinuro si Uyang Xingwen at sinabing, siya ang pinaka-gustong kumilos. Pagkatapos ng lahat, siya ang nagnakaw ng cinnabar fruit kay Uyang Xingwen. Hindi lang iyon, personal niyang nasaksihan si Uyang Xingwen na pinamunuan ang isang grupo ng mga tao upang tambangan at patayin ang kanyang mga kasama. Kaya naman, pinakaayaw niya ang Uyang Clan. Hindi rin kumbinsido si Harold. Ang kanilang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa pamilyang Uyang. Kaya lang ay biglang dumating ang pamilya Uyang at sila ay may halatang bentahe sa bilang. Iyon ang dahilan kung bakit sila natalo. Ngayong halos magkapareho ang bilang ng tao sa magkabilang panig, hindi niya akalain na muli siyang matatalo. Gusto niyang makabalik sa Uyang family at ipaghiganti ang mga namatay niyang kasama. Uyang family head, anong sabi mo? Tanong ni Parker kay Uyang Tian nang makita niyang nabalisa ang kanyang mga nasasakupan. Bagamat ayaw niyang magsimula ng away ngayon, wala siyang choice kundi harapin ito ngayon. Sa mga salita ng alipin ngayon, nasa kanang bahagi sila ngayon. Malamig na tinitigan ni Uyang Tian si Shanzi. Kung hindi lang may ibang tao na naruroon at may iba pa siyang dapat asikasuhin, napatay niya agad si Shanzi. Gayunpaman, hindi niya iyon magagawa ngayon. Kung gagawin niya, ito ay mas kapani-paniwala. Bagamat hindi niya kayang patayin ngayon si Shanzi, hinatulan na niya ng kamatayan si Shanzi sa kanyang puso. Gusto niyang harapin ang taksil na ito pagkatapos ng usapin ngayon. Hindi rin maintindihan ni Uyang Tian kung bakit sasabihin ni Shanzi ang mga salitang iyon. Ang kabilang partido ay isang lingkod ng kanyang pamilya at dapat ay nag-iisip para sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ngayon ay nagpaisip sa kabilang partido na kinuha ni Shanzi ang cinnabar fruit, hindi alintana kung kinuha ito ni Uyang Xingwen o hindi. Kung iyon ang kaso, niloloko niya at ng kanyang pamilya ang kabilang partido. Higit pa rito, ginagawa nila ito ng buong tapang na hindi ito matanggap ng kabilang partido. Hindi kaya nasuhulan ng maldita na katulong na ito ng kabilang partido. Napaisip si Uyang Tian sa sarili. Gayunpaman, sa pagtingin sa kabilang partido, tila hindi ito. Natarante si Uyang Tian. Siyempre, anuman ang naging dahilan ng pagtataksil ni Shanzi sa kanyang pamilya, hindi pa ngayon ang oras para ituloy ang bagay na ito. Commander Parker, hindi talaga namin kinuha yung vermilion fruit na yan. Kung bakit sinabi yun ng maldito na utusan, hindi ko rin alam. Sabi ni Uyang Tian kay Commander Parker. Kasabay nito, naguguluhan din si Uyang Tian.
Hindi kaya kinuha talaga ng kanyang anak ang cinnabar fruit at maging siya ay naloko. Gayunpaman, kung ano man ang nasa isip niya at kung anong klaseng sitwasyon ito, tiyak na ipagtatanggol niya ang kanyang anak sa pagkakataong ito. Hindi mo alam, miyembro siya ng pamilya mo, at inamin na niya ito. Itatanggi mo pa ba? Sabi ni Parker. Leader, huwag mong sayangin ang hininga mo sa kanila. Halata naman na sila ang nagnakaw ng vermilion fruit. Ngayong wala na ang vermilion fruit, sino pa kaya ito maliban sa kanila? Kusang lumipad ba ang vermilion fruit? Pasigaw na sabi ni Harold. Gayunpaman, nangyari nga ang inaakala niyang imposible. Ang vermilion fruit ay kusang lumipad palayo. Tama, pinuno. Bakit natin sila kinakausap? How dare they bully us? Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, lahat ng tao ay maglalakas loob na ay bully tayo in the future. Tama, Tuan Z. Kung ayaw nilang ibigay, bugbugin natin sila hanggang sa magawa nila. Naghiyawan ang mga miyembro ng Blood Red Mercenary Group. Palagi silang nasa isang walang katiyakang sitwasyon, kaya ang kanilang mga init ng ulo ay medyo nagninangas. Ngayon, pinatay ang kanilang mga kasama at ninakaw ang kanilang mga gamit. Bukod dito, ang kabilang partido ay talagang nagsinungaling at tumangging aminin ito. Ito ay nagpagalit sa kanila. F***sec, sinong tinatawag mong pusa o aso? F***at Sking Hell, I dare you to say that again. Hindi na kinaya ng mga gwardya na dinala ni Uyang Tian. Ang pamilyang Uyang ay isa sa 4 na malalaking pamilya sa Haotian City. Kadalasan, walang nang-ahas na bigyan sila ng mukha sa lungsod. Ngayong pinagagalitin sila sa harap ng kanilang mga mukha, natural na hindi nila ito kinaya. Bukod dito, mababa ang tingin nila sa mga mersenaryong ito na naninirahan sa gilid ng kanilang mga talem. Lalong lumakas at nagkagulo ang pagmumura sa eksena. Gusto man itong kontrolin ni Uyang Tian at Parker, hindi nila magawa. Hindi nila alam kung sino ang mainitan ang ulo, pero naging magulo ang eksena. Nagsimulang umatake ang lahat, maging sina Uyang Tian at Parker, na gustong tapusin ng mapayapa ang negosasyon, ay walang pagpipilian kundi ang umatake. Ngayon, mas naging magulo. Ang mga hiyawan, ang mga tunog ng mga mesa at upuan na nawasak, at ang mga tunog ng pagbangga ng mga sandata ay magkakaugnay. Biglang nawala ang ibang tao sa restaurant. May 2 tao sa pinangyarihan na hindi umatake. Ang isa ay si Uyang Xingwen, at ang isa ay straight. Nakahanap silang dalawa ng mapagtatagwan kapag nag-aaway ang lahat. Sinamantala pa ni Straight ang kaguluhan para umalis ng restaurant at makatakas ng maaga. Siyempre, alam niya kung anong kahihinatnan ang ay dudulot sa kanya ng mga sinabi niya noon. Sa makatuwid, bago dumating si Uyang Tian at ang kanyang anak upang makipag-ayos sa kanya, kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, malaki ang posibilidad na mawalan siya ng buhay. Si Uyang Xingwen ay naghahanap ng Straight. Gusto niya itong tanungin kung bakit gusto niya itong iframe. Siya ba ay tanga, o ang kanyang ulo ay sinipa ng isang bagay sa umaga? Malinaw na hindi siya umiinom ng kahit anong cinnabar fruit, kaya alam niyang may straight siya. Gayunpaman, bigla siyang nagsalita ng hindi nag-iisip at inilagay ang sarili sa panganib. Gayunpaman, pagkatapos maghanap ng mahabang panahon, hindi pa rin mahanap ni Uyang Xingwen ang figure ni Shanzi. Naisip niyang tumakas si Shanzi. Gusto ring tumakas ni Uyang Xingwen, ngunit narito pa rin ang kanyang ama at mga gwardya. Hindi siya pwedeng umalis na lang ngayon. Siyempre, hindi tanga si Straight. Sa kabaligtaran, naisip niya na siya ay medyo matalino. Matapos makita ang saloobin ni Uyang Xingwen kay Wang nagkaroon siya ng ideya na lisanin ang pamilya Uyang. Bukod dito, ang nangyari sa hotel ay nagpalakas sa kanyang ideya. Natakot siya kay Uyang Xingwen. Wala siyang kahit katiting na pakiramdam ng seguridad sa paligid ni Uyang Xingwen. Siya, Straight, ay hindi gustong mamatay ng maaga, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para lisanin ang Uyang family. Nagkataon, 2 araw ang nakalipas, nakilala niya si An Ziking. Nakita ni An Ziking ang kanyang pagsimangot at tinanong siya kung ano ang nangyari. Sa oras na iyon, hindi alam ni Straight kung bakit, ngunit sinabi niya ang kanyang mga saloobin. Pagkasabi nito, nagsisi siya dahil alam niyang magkaibigan sina An Ziking at Uyang Xingwen. Kung sinabi ni An Ziking kay Uyang Xingwen ang tungkol sa kanyang iniisip,
tiyak na hindi siya pababayaan ni Ouyang Xingwen. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Straight ay hindi lamang walang intensyon si An Ziking na magreklamo, ngunit nagkusa rin siya na sabihing tutulungan niya siya. Siyempre, hindi ito walang kondisyon. Kabanata 279. Ang kondisyon ni An Ziking ay kailangan niyang maghanap ng angkop na pagkakataon para dein ang pamilya Ouyang. At ang angkop na pagkakataong ito ay kinailangan niyang hawakan. Kung mas dinadaya niya ang pamilya Ouyang, mas maraming benepisyo ang makukuha niya mula kay An Ziking sa huli. Bagamat nagtataka siya kung bakit matalik na magkaibigan sina An Ziking at Ouyang Xingwen, bakit ibibigay ni An Ziking ang ganoong kondisyon? Gayunpaman, halatang walang pakialam si Shanzi. Isa lang siyang katulong. Paano niya magagawang pakialaman ang mga bagay sa pagitan ng mga young master na iyon? Gayunpaman, bagamat pumayag siya sa kahilingan ni An Ziking, may pag-aalinlangan pa rin si Shanzi sa kanyang puso. Bukod dito, hindi niya alam kung kailan ang pinakamagandang oras para gumawa ng hakbang. Naisip niya na kailangan niyang maghintay ng matagal. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataon ng ganoon. Kaga, nang makita niya na ang magkabilang panig ay nakabunot ng mga punyal, ngunit ang mga pinuno ng magkabilang panig ay tila sinusubukang pigilan ang kanilang mga sarili, nag-flash ang isip ni Shanzi at sinabi niya ang ganoong pangungusap. Bukod dito, ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Sa wakas ay hindi na napigilan ng magkabilang panig ang kanilang sarili at gumawa ng hakbang. Kahit na ang Sangwon Mercenary Group ay nakipaglaban sa pamilya Ouyang noon, ito ay itinuturing pa rin na isang maliit na labanan. Pinatay lang ng Sangwon Mercenary Group ang ilan sa mga katulong ng pamilya Ouyang, kaya hindi na ito dapat ipagtaka. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Sa pagkakataong ito, ang mga taong dumating ay ang tunay na kapangyarihan ng magkabilang panig. Kapag nag-away ang gayong mga tao, halos walang puwang para sa pagkakasundo. Siyempre, alam ni Shanzi na kapag natapos na ang bagay na ito, siya ay mapaparusahan. Kaya, nakahanap siya ng pagkakataong makatakas ng ang pamilya Ouyang ay walang lakas para alagaan siya. Bukod dito, tumakbo siya na may patutunguhan. Diretso siyang pumunta kay An Ziking. Natapos na niya ang gawaing ibinigay sa kanya ni An Ziking. Ngayon, kailangan niya si An Ziking para protektahan siya. Noong pinagpapantasyahan ni Shanzi ang kanyang magandang kinabukasan, tiyak na hindi niya alam na ang kanyang hinalinhan, si Wang na tagasunod din ni Ouyang Xingwen, ay kasama rin ni An Ziking. Gayunpaman, hindi ito isang magandang buhay. Ito ay isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Kung alam ni Shanzi ang sitwasyong ito, hindi niya alam kung itutuloy pa niya ang pagpunta sa An residence. Patuloy pa rin ang kaguluhan sa restaurant. Parami ng parami ang mga taong nasugatan. Nagsisimula na ring lumitaw ang mga kamatayan. Nag-aaway ang lahat sa totoong galit. Saan ka pupunta? Ang balbas na si Harold ang nagbigay ng kanyang atensyon kay Ouyang Xingwen sa panahon ng kaguluhan. Wala siyang magawa tungkol dito. Sa lahat ng mga taong naruroon, pinakaayaw niya si Ouyang Xingwen. Pagkatapos ng lahat, pinangunahan ni Ouyang Xingwen ang kanyang mga tauhan upang patayin ang kanyang mga kasama at muntik na siyang patayin. Nang marinig ni Ouyang Xingwen ang sigaw sa likod niya, agad siyang nagulat. Katutubo niyang ibinaling ang kanyang ulo para lamang makita na ang matipunong lalaki sa likod niya ay nagpadala ng tila solidong sword shi na lumilipad patungo sa kanya. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ouyang Xingwen. Ang kanyang katawan ay hindi namamalayan na gamulong sa lupa, halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Lumipad ang sword shi patungo sa table sa tabi niya. Nahulog ang mesa ng may tunog, at nabali ang dalawang paa ng mesa. Nang makitang papatayin siya ng kabilang partido, sumigaw si Ouyang Xingwen, "Ama, iligtas mo ako." Si Ouyang Tian ay nakikipaglaban kay Kapitan Parker. Si Captain Parker ay hindi mahina. Kung hindi, hindi siya magiging kapitan ng Blood Red Mercenary Group. Si Ouyang Tian ay nahihirapang harapin siya ng mag-isa. Gayunpaman, nang marinig niya ang sigaw ng kanyang anak, hindi niya namamalayan na tumingin sa ibabaw. Nang makitang nasa panganib ang kanyang anak, gusto niyang sumulong at iligtas siya. Captain Parker ay ang kapitan ng isang mersenaryong grupo pagkatapos ng lahat. Matagal na niyang ginagawa ang iba't ibang misyon. Sino ang nakakaalam kung ilang beses siyang nagpunta sa dense fog forest bawat taon? Kaya naman, marami siyang karanasan sa labanan.
Nang makita niyang na-distract si Uyang Tian, paano niya pakakawalan ng pagkakataong ito? Magandang pagkakataon. Nagningning ang mga mata ni Captain Parker. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay mas mabilis na gumalaw, nag-iiwan ng mga after images. Ang sword chi ay lumipad kung saan-saan, patuloy na. Umaatake kay Uyang Tian. Si Uyang Tian ay nahuli ng kalaban at agad na nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Bagamat kaya pa niyang protektahan ang sarili mula sa pagkakasugat, imposibleng makagawa siya ng mabisang counterattack. Sa kabilang panig, si Uyang Xingwen ay ganap na pinuntirya ni Harold. Kung hindi dahil sa tulong ng mga gwardya, si Uyang Xingwen ay namatay sa lugar. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi maganda ang sitwasyon ni Uyang Xingwen. Napapaligiran siya ng mga panganib. Si Uyang Tian ay nababalisa pa rin. Mayroon lamang siyang isang anak, si Uyang Xingwen. Kung may nangyari man sa kanya, hindi niya ito matatanggap. Bagamat ang batang ito ay laging nagdudulot ng gulo para sa kanya, anak pa rin niya ito. Hindi niya kayang pagmasdan lang siyang mahulog sa panganib. Nagsisisi na si Uyang Tian na isama si Uyang Xingwen. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang magandang negosasyon. Hindi niya kinuha ang bagay sa kahon, ngunit sigurado ang kabilang partido na kinuha niya ito. Kahit anong paliwanag niya, hindi siya maniniwala ng kabilang partido. Ang lakas ni Uyang Xingwen ang pinakamababa sa mga taong ito. Maaaring samantalahin niya ang kaguluhan upang makatakas, ngunit huli na ang lahat. Nakatingin sa kanya ang Blood Red Mercenary Group. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Uyang Xingwen ay napakahalaga kay Uyang Tian. Napasigaw si Uyang Xingwen. Sa wakas ay nakahanap ng pagkakataon ng kanyang kalaban at nilaslas ang kanyang balikat. Agad na umagos ang dugo. Nasa sobrang sakit si Uyang Xingwen kaya muntik na siyang mawalan ng malay. Kung hindi niya alam na ang pagkahimatay ngayon ay magbubuwis ng kanyang buhay, hindi na sana makakatagal si Uyang Xingwen. Sa kabilang banda, nakita ni Uyang Tian na ang kanyang anak ay nasugatan at ang kanyang mga mata ay malapit ng mamulat. Pinlit mo akong gawin ito. Sigaw ni Uyang Tian, ngunit umaawit na ang kanyang bibig. Hindi maganda, gumagamit siya ng malaking galaw. Kahit na si Captain Parker ay hindi isang salamangkero, mayroon silang mga salamangkero sa kanilang panig. Nararamdaman ng mga salamangkero na iyon ang mga mahiwagang elemento sa himpapawid na humahanggos patungo kay Uyang Tian. Obviously, napakalakas ng magic na gagamitin niya. Ang mga elemento ng mahika ay nagsimula ng dumagsa ng husto at naging marahas pa. Nagulat si Captain Parker. Natural na alam niya kung gaano kalakas ang isang malaking galaw. Ang kasalukuyang lakas ni Uyang Tian ay hindi ang lakas ng isang mataas na ranggo na salamangkero. Ang lakas niya ay mas malakas pa kaysa dati. Hindi kaya nagtatago siya ng lakas kanina. Napaisip si Parker. Ayon sa pagsisiyasat ni Parker, bagaman si Uyang Tian ay isang salamangkero, siya ay isang mataas na ranggo na salamangkero lamang. Hindi naman siya natakot. Gayunpaman, sa palitan ngayon lang, naramdaman niya na ang lakas ni Uyang Tian ay mas malakas kaysa sa isang high-rank magician. Ngayon, mas malakas ang pakiramdam na ito. Si Uyang Tian ay talagang hindi isang ordinaryong high-rank magician. Kabanata 300. Talagang itinatago ni Uyang Tian ang kanyang lakas. Ang kanyang lakas ay hindi sa isang advanced na salamangkero, ngunit sa isang mahusay na salamangkero. Bahagya pa niyang nahawakan ang threshold ng isang archmage. Walang gaanong archmages sa buong empire, kaya makikita kung gaano kabihirang ang mga ito. Kaya naman, nang maramdaman ni Parker na tumaas ang lakas ni Uyang Tian, agad niyang inilagay ang kanyang bantay. Buti na lang at hindi rin siya mahina. Kahit na hindi siya ang kalaban ni Uyang Tian, wala siyang problema na protektahan ang kanyang sarili. Bukod dito, maaari rin niyang suluhin si Uyang Tian at pigilan siya sa pagliligtas kay Uyang Xingwen. Malinaw na alam ni Uyang Tian ang tungkol sa sitwasyong ito, kaya ang spell na ginamit niya sa pagkakataong ito ay hindi maaaring gamitin ng isang mahusay na salamangkero o archmage. Ito ay isang maalamat na spell, isang ipinagbabawal na spell. Siyempre, sa ilalim ng mga pangyayari kung saan wala siyang lakas, ang puwersahang paggamit ng ipinagbabawal na spell ay magkakaroon ng malaking epekto. Maaaring maging sanhi ito ng pagbaba ng kanyang cultivation ng isang level. Bukod dito, ang bilis ng kanyang paglilinang sa hinaharap ay magpapabagal din ng husto.
Gayunpaman, malinaw na wala nang pakialam si Uyang Tian ngayon. Kung hindi siya kikilos ngayon, tapos na ang anak niya. Sa makatuwid, kahit na ang presyo ay napakalaki, kailangan niyang tanggapin ito ngayon. Berserk Wind Blade, Wind Forbidden Spell. Maaaring magpatawag ng malaking bilang ng mga Wind Blades, na nagdudulot ng malaking halaga ng pinsala sa loob ng isang partikular na hanay. Ang Wind Forbidden Spell na ito ay isang bagay na hindi sinasadyang nakuha ni Uyang Tian. Upang magamit ang spell na ito, ang isa ay kailangang maging isang Grand Magus man lang. Gayunpaman, kahit na ang isang Grand Magus ay hindi maipapakita ang buong kapangyarihan ng Forbidden Spell na ito. Halos hindi na nila ito nagawa para wala ng mga side effect. Kung talagang gusto ng isa na palabisan ang buong kapangyarihan ng spell na ito, ang maalamat na Sacred Magus lang ang makakagawa nito. Gayunpaman, iyon ay isang maalamat na pag-iral. Hanggang ngayon, walang nakarinig na may umabot sa ganoong antas. Si Uyang Tian ay isa lamang mahusay na salamangkero, hindi kahit isang mahusay na salamangkero. Ang pilit na paggamit ng spell na ito ngayon ay hindi lamang makakasama sa kanyang katawan, ngunit ang kapangyarihan nito ay mababawasan din ng malaki. Gayunpaman, kahit na ang kapangyarihan nito ay nabawasan, ito ay isang ipinagbabawal na spell. Sa makatuwid, ang elemento ng hangin sa hangin ay patuloy na nagtitipon sa katawan ni Uyang Tian. Naramdaman na ng mga tao ng Blood Red Mercenary Group na may mali. Kaya naman, baliw nilang inatake si Uyang Tian. Maging si Harold ay sumuko sa pagpatay kay Uyang Xingwen at inatake si Uyang Tian. Gayunpaman, malinaw na alam ng mga gwardya na ang pagprotekta kay Uyang Tian ang pinakamahalagang bagay sa ngayon, kaya ginawa nila ang kanilang makakaya upang pigilan ang mga pag-atake ng Bloody Mercenaries. Sa wakas, natapos na ni Uyang Tian ang pagbigkas ng ipinagbabawal na spell. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay ganap na mapotla. Gayunpaman, ang epekto ay halata. Palaging lumilitaw ang mga wind blades sa pagitan ng mga tao ng Scarlet Camp. Ang mga wind blades na ito ay walang awang pinutol ang kanilang mga katawan. Pinutol-putol ang mga damit ng lahat. Maraming sugat sa kanilang katawan. Gayunpaman, ang mga wind blades ay tila walang kahit kaunting intensyon na huminto. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari ng napakabilis. Pilit na binato ni Uyang Tian ang spell, kaya nawalan siya ng kontrol sa spell matapos itong ilabas. Bilang resulta, ang spell ay hindi lamang nagdulot ng kalituhan sa mga miyembro ng Bloody Mercenary Group, ngunit lumikha din ito ng maraming wind blades sa kanilang tagiliran. Ang maganda ay hindi masyadong malakas si Uyang Tian. Kung hindi, ang hanay ng mahikang ito ay magiging mas malaki, at maging ang mga tao sa kalye sa labas ay maaapektuhan. Ang kamatayan ay nagsimulang lumitaw gaya ng inaasahan, at ito ay nangyari ng napakabilis. Ang lalamunan ni Harold ay nalasing ng talim ng hangin, at hindi na siya mamamatay. Lahat ay nagmamadaling umalis sa mapanganib na lugar na ito. Kaya, sumiklab ang sagupaan sa labasan. Ginamit ni Uyang Tian ang spell, kaya wala na siyang kahit katiting na magic na natitira. Wala na, siyang masyadong lakas. Kailangan niya ng umalele sa kanya habang siya ay naglalakad. Nakahanap ng pagkakataon si Parker, na tumatakbo palayo, at binatukan si Uyang Tian. Tinulungan ng isang gwardya si Uyang Tian na harangan ang ilan sa mga pinsala, ngunit kahit na ganoon, naputol ang isa sa mga braso ni Uyang Tian. Ipagpapatuloy na sana ni Parker ang kanyang pag-atake, ngunit sa sandaling ito, naputol ang kanyang braso ng isang wind blade nang hindi niya ito pinapansin. Agad na umagos ang dugo. Agad na gustong umatras ni Parker. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Kung hindi siya umalis ngayon, dito siya mamamatay. Gayunpaman, nang sumugod si Captain Parker sa restaurant, 3 lamang sa mga mersenaryo na kasama niya ang nabubuhay pa. Kahit nabuhay pa sila, lahat sila ay nasugatan ng husto. Uyang Tian, hindi pa tayo tapos sa usapin ngayon. Sigaw ni Parker kay Uyang Tian mula sa malayo. Pagkatapos, mabilis siyang umalis kasama ang 3 nasugatan. Pagkatapos ng lahat, ito ang Haotian City, ang teritoryo ng pamilyang Uyang. Kung nanatili sila dito ng masyadong matagal, ang mga reinforcement ng pamilya Uyang ay narito. Gusto ni Uyang Tian na iwan si Parker at ang iba pa dito para maiwasan ang gulo sa hinaharap, ngunit hindi maganda ang sitwasyon sa kanyang panig.
Akala niya noong una ay hindi lalaban ang Blood Red Mercenary Group dito, kaya hindi siya nagdala ng maraming tao. Ilang natalo na siya sa nakaraang laban, at pagkatapos ay iilan pa ang namatay sa talam ng hangin. Sugatan din ang iba kaya gustuhin man niyang humabol ay wala siyang lakas. Nakatingin lang siya sa kabilang party na umalis. Fair na, mahinang sabi ni Uyang Tian sa kanyang bantay. Alam niyang simula ngayon, wala nang posibilidad na magkasundo ang dalawang panig. Siguradong mababaliw ang kabilang partido sa paghihiganti, kaya kailangan niyang maging handa. Masasabing si Uyang Xingwen ang pinakamaswerteng tao dito. Siya ay nagdusa ng pinakamagaan na pinsala, at ito ay isang sugat lamang sa laman. Gayunpaman, alam din niya na ang usapin ngayon ay ganap na sa kanya, kaya't hindi siya naglakas loob na magsalita. Tahimik lang niyang inalalayan ang ama at naglakad pabalik. Mabuti na lang at nakatutok ngayon ang isip ng kanyang ama sa nalalapit na paghihiganti ng Blood Red Mercenary Group kaya wala siyang mood na pag-alitan siya. Ang hindi namalaya ni Uyang Tian ay ang Berserk Wind Blade Forbidden Spell Scroll sa kanyang storage ring ay nawala pagkatapos ng isang flash ng liwanag. Napalitan iyon ng hindi niya nakita. Tungkol naman sa mansanas na naging sanhi ng away ng magkabilang panig, itinapon din ito sa laban. Matapos maghiwalay ang mga tao, isang pulubi malapit sa restaurant ang dumampot ng mansanas. Walang pakialam ang nagugutom na pulubi kung ano iyon at dinampot ito para kainin. Agad niyang nalaman na ang prutas na ito na hindi pa niya nakita noon ay napakasarap at makatas. Pinaningkita nito ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay tinapos niya ito ng sunod-sunod. Kaya, ang unang mansanas na lumitaw sa mundong ito ay nawala ng napakabilis.